Ang punto ko, Honorable members kung of anong this ginagastos House. sa Quezon o sa Excuse me, Batangas, I'm addressing mas the floor, mababa sir. naman kasi Order. probinsya. I'm addressing the floor. Let's put a little order and let's put a little respect with our colleagues. Honorable JJ, please respond. You were called out. Yeah, thank you very much, no, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, no, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leaders Meron sa po ba activists dito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook okay, messages? ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Kong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma at Lucky sa Batangas. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng tumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na maanomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now po, I question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Now, I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Leviste. Ayos kami sa Quezon. Wala kaming problema doon. ang In sinasabi fact, ko kami mas nagkakasundo mababa ang at gastusin sa nagkakaisa. Quezon. Walang kalaban ka naman sa nakarang eleksyon di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting Please, our rules. address the Mr. Speaker, unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make the necessary complaints. Why now? Why here? Mr. Speaker. First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Suarez has extended to me in my first term as a advisor and mentor. And I did not mean any disrespect earlier by mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. But in Speaker, terms of your question on why now, I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood control investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko, yung pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon
At the very least, ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiya na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng kontraktor na ito? Mr. Speaker. Deputy just- Speaker yeah. Suarez, please One- respond and we will wrap up because One the 10 question minutes lang. has already expired. Please take note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Magkano po bang ginastos mo sa election mo? Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal ko pong gastos pag walang eleksyon. Magkano po? Nasa Facebook po, lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos para sa mga estudyante at mga typhoon victims. Para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi... Ako po ay hindi Magkano ba sisinungaling. nagastos nyo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na, ako ay may foundation na nag-donate ng ako ay may So yung foundation ninyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas at relief So yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan paraan ginastos ko sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong after the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ako po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. At ayoko na magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just... response. Yeah, Mr. Speaker, thank you very much for the time. Medyo nalito lang ako. Parang ang dami na natin pinuntahan na topic, from vote buying to business associates, May to all oras sorts of naman tayo. partnerships, and to... Mr. Speaker, can we have like 2 hours for this interpellation? My point is, Mr. Speaker, is there was a proper venue, there was a proper opportunity to take the legal recourse to address whatever concerns and allegations the good congressman. We had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking opportunity of the podium and the bright lights of Congress to set aside our political interests and use the proper forum so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, would May like to I recognize continue my Congressman time? Terry Don of Bicol Sarok. Yeah. Mr. Before Speaker, we point of order, finish I believe this, I'm still since the time is interpolating. expired, the Honorable Ridon is given a few minutes. Please proceed. Mr. Speaker, point of order. I just have a point of order, Mr. Speaker. What is the point of there order? were specific allegations. Honorable Ridon. There were specific allegations relating to other regions outside of Calabarzon that are spending so much more during their elections. I think it is not based on truth. It is not based on fact. It should be stricken off the record. I move to strike that particular section out of the record, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I believe I was interpolating and the Honorable J.J. Suarez was allowed to interject. May I proceed with my line of questioning? Lipat lang po ako dun sa... Mr. Speaker, you have to decide on a point of order. first. Majority Leader, there was a point of order raised by the Honorable Ridon. Just for clarification, the point of order is to delete from the records. Yes, to strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than areas within Calabarzon. I think that is not based on fact. That is not based on truth. It should be stricken out of the record. That is the first point of order, Majority Leader. Mr. Speaker. Please respond to the point of order.
Move to strike out, Mr. Chair. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move to strike out the comments made earlier. Is there any by objection Honorable to the Vista. motion? Chair hears none, said motion is carried. Second point of order, Mr. Speaker. The speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker. Majority Leader, there's another point of order. Mr. Speaker, I move to strike out the... Mr. Speaker, I object. There was a motion, duly objected. Duly objected. We now put the motion into a vote to strike out entirely the privileged speech of the Personal and collective. personal and collective privilege of the Honorable Liviste. All those in favor, please say aye. All those against, please say nay. Nay. The ayes have it. Said the motion is now approved. Sorry, I object. I Mr. think there were Speaker. a lot of nays as well. Can we have a roll call vote? Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Wala, nag-rule na. Nabang ko na eh. Mr. Speaker, I would like to recognize the Honorable Janet Garin from the First District of Iloilo. The Honorable Deputy Speaker Janet Garin is now recognized. Thank you very much, Mr. Speaker. Kanina po ay narinig natin ang motion ni Honorable Terry Ridon moving that the speech of the Honorable Liviste be stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that this motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Liviste attributing to statements not being backed up by evidence. Specifically, the statements alleging that the campaign of Governor Recto Mr. Speaker. and other members of Mr. the party were financed by another party list congressman, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There was object. a motion. I Is there object. any objection? I object. The chair hears I none. object. I object. Speaker. Objection. Let's Because put it Congressman into a vote. Garjola gave money to All leaders those in my in district for favor Vilma of and the Lucky. motion of the Honorable Garin, please say aye. Politicians, Batangas, contest. Aye! All those against? Objection. Motion is now carried. Honorable Majority Leader. May I proceed with my interpellation, Mr. Speaker? Objection, Mr. Speaker. Majority Leader. Majority Leader. Privilege speech po yan. Bakit kailangan i-attach yung ebidensya agad? Ayos. Majority Leader. Mr. Speaker, session suspended. Session suspended. Session is resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, may I make a manifestation? Mr. Speaker, would like to recognize Congressman Terry Ridon of Actually Bicol withdraw. Soro Party List. The Honorable A statement Ridon I made is about now regions outside recognized. Batangas. Majority Leader. Majority Leader. The Honorable Ridon is now recognized. Please proceed. No, we will defer to the next interpolator, Mr. Speaker. Can you please repeat, sir? We will defer to Deputy Speaker Garin. for Okay, the Honorable interpolation. Janet Garin will have to continue since she was interrupted during the first sequence of her interpellations. Please proceed, Ma'am D.S. Garin. Thank you very much, Mr. Speaker. Sa atin, of course, kagalang-galang na kulig. Sana hindi mo masamain yung motion. Mr. Speaker, just to clarify, hindi ko po kinukontra. In fact, I'm a very good friend of the Honorable Liviste. But the only reason that I had to amend the motion of the Honorable Ridon is that meron po tayong proseso. And it's for the best interest of the Honorable Liviste to file a case, produce the evidence, rather than taking the rostrum and making allegations that cannot be documented. Pero ibalik po natin, Mr. Speaker, pasensya na po kung Lian, meron po ba kayong away na politika sa Batangas? Or kayo po ay magkakasama?
Actually, ma'am, yung meeting ko with Congressman Garjola and Secretary Recto on April 15 or 16, as per my Facebook post, was for them to ask for my help for the campaign of Vilma and Lucky. Yeah, I'm After sorry, which, Mr. Speaker, what year po? April? 2025, So this was before? para tulungan ko sila para sa 2025 elections. Dahil ang panalo ni Vilma kay Mike Rivera ay 7+% lamang. At nanalo siya sa aking distrito at natalo pa nga siya sa ibang mga distrito. Kaya pwede kong sabihin, kaya siya nanalo dahil sa panalo niya sa aking distrito. Ako po ay may 75% ng boto, siya ay nakakuha ng 42% ng boto. Pero yung siguro relasyon namin ay naging fractured dahil baka feeling threatened. Siguro, just my speculation, and sorry to delve into speculation, sila pagkatapos ng eleksyon. At ang isang halimbawa nito ay noong April 24, bumisita si Pangulong Marcos para sa bawat barangay makikinabang sa Batangas at may 84 barangays na hindi binigyan ng kanilang 200,000 pesos. Matanong ko po, Mr. Speaker, 84 lang po ba ang hindi nakatanggap sa Batangas? Kasi dito sa records ko, lumalabas na 95. Yung sa ibang distrito, hindi ko na po alam. Pero yung 84 na to ay lahat ng barangays sa dalawang bayan na nagsasabi, nag-submit sila, meron din kaming screenshots ng kanilang group chat na in-acknowledge na nag-submit sila, pero gumawa ng bagong group chat ang Liga ng Barangays ng Batangas na hiwalay sa dalawang bayan na to at sinabi daw na para lang sa mga bayan na ito ang bigayan. At sinabi sa kanila na ang Office of the Provincial Governor ay magdedesisyon kailan ibibigay yung 200,000 pesos sa mga barangays na ito. Yeah. Balikan ko lang po yan, Mr. Speaker, distinguished colleague. Honorable Lian Leviste, ito bang 200,000 sa bawat barangay? Ang sinasabi mo ba ay merong piling barangay at hindi lahat ang binibigyan? 110% base sa mga inilabas na naming ebidensya at mabuti kong magpatawag ng pagdinig ang Kongreso para hindi lang he said, she said, para magkaalaman na tayo kung anong totoo. Kasi Mr. Speaker, distinguished colleague, ako po ay tubong Leyte. At doon nga po sa Tacloban City, merong mga hindi nabigyan, hindi dahil sa politika, no? Kundi dahil hindi sila nakasubmit ng mga dokumento. At totoo po ba, Mr. Speaker, distinguished colleague, na merong ibang mga barangay na walang dalang resibo? Ang tanong ko, Mr. Speaker, kapag walang resibo po ba, pwedeng mabigyan ng ating DILG or DOF or whatever agency is tasked with that? May I respond, Madam Speaker? Nasa Facebook page ko po yung screenshots ng group chat na nagsasabi na hindi kasali itong dalawang barangays. At sila po ay nag-submit, meron din naman pong group chat na nagsasabi na nakapag-submit sila. Kaya base po sa matibay na ebidensya at ayon sa kanilang testimonya, sinabi sa kanila ng Office of the Provincial Governor na hindi talaga sila kasama. Kaya para you don't just take it from me, magpatawag na lang ng pagdinig ang Kongreso tungkol sa bagay na ito. Mr. Speaker, distinguished colleague, kanina kasi narinig ko lang yung 6 billion at tila nakakaingit yung foundation ni Congressman Lian. Yung foundation niyo po ay namimigay ng tulong at ang 6 billion ay nanggaling po sa inyo. Opo, at wala pong contractor na nagbibigay sa akin ng suporta para sa eleksyon. You Yun ang have punto 1 ko. minute, honorable members. Please wrap up. So, Mr. Speaker, may I reiterate, ang 6 billion po ay donasyon nyo. In cash and shares at hindi ko po natapos pa ang aking bigayan. Tuloy-tuloy ang libreng serbisyo medikal. Nakaraang linggo, nagbigay po tayo ng libreng serbisyong medikal sa medical mission sa aking distrito. Meron din tayong relief goods na inihahanda para sa darating na typhoon season. At kahit walang eleksyon, natutuwa lang ako na mamigay ng pera na alam ko ay galing sa malinis na panggagalingan. At pag sinabi niyo pong malinis na pinanggagalingan, saan po ito nanggaling, Honorable Lian? Binenta ko ang shares sa aking kumpanya at ako po ay may business career na nasa public record at Ano pong kumpanya ito, Mr. Speaker? yung SP New Energy Corporation na binenta ko sa Meralco na lahat po ay nasa public record. At dito po nanggaling. Deputy Speaker, I believe we have exhausted too much time in Yeah. this topic. Thank you very much. Please wrap Pero up. Yes, nananawagan last din ako na question. gumawa ng pagdinig Last ang Kongreso question, tungkol Mr. sa tagong Speaker. yaman ng ibang Majority mga Leader. kongresista. Dahil Yeah. ako ay hindi Mr. nagtatago ng Speaker, aking mga the time allotted for Pero ang Representative ibang Leviste kongresista, has already expired. Yeah. I move to refer the speech, including the manifestations and interpellations, to the Committee on Rules. There's a motion to refer the privilege speech to the Committee on Rules. An objection, Chair hears none. Motion is approved. Majority Leader, I move to suspend the session. session suspended.
Session is resumed. Majority Leader.